Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Mayang adlaw mga kabandera. Update ni atong usa ka estudyante nga babae sa MSU nga gipatay. Tulo ka mga drug suspect ang nadakpan og nalink kini sa brutal nga pagpatay sa 21 anyos nga estudyante sa General Santos City. Ang mga kapulisan nagandam na karon sa kasong murder batok sa tulo ka mga suspect nga nahilambigit usab sa illegal drugs nga mao'y na-implicate mo'y gitudlo sa kamatayon sa usa ka 21 anyos nga estudyante diya sa barangay Aupupong niadtong Disyembre 8. Si City Police Director Colonel Nicomedes Olaybar nagila sa mga suspect nga usa ka alias Aron, usa ka alias Oblong ug usa ka alias Inday. Ang tulo may gisikop og adunay pinasahi usab o lahi nga kasong anti-illegal drugs sa kini nga kaso sa illegal drugs atol sa gipahigayon nga anti-illegal drugs operation nga gipahigayon nila sa barangay Apupong, barangay Tambler. Ang mga investigador nagtuo nga ang suspect mao kini ang responsable sa pagkamatayon ni Miyoki Kim, 21 anyos nga usa ka agriculture student sa Mindanao State University. Ang biktima na-discovery sulod sa ilang panimalay sa barangay Apupong nga nakabato na og ubay-ubay nga mga sama dinunggaban sa iyang lawas. Sumala pa sa kapulisan nga usa sa mga suspect nga si alias Aron nag-execute sa extrajudicial confession nga nag-admit umiangkon siya nga siya ang nag-isip nga lockout samtang si Oblong o si alias Inday ang misulod sa panimalay sa biktima og midunggab ngadto kaniya sulod mismo sa iyang lawak nga sa iyang bedroom no sa iyang katulugan. Ang mga ginsakpan sa kapulisan nag-considerar nga usa ka robbery ang posibleng motibo sa maong pagpatay. Sumala pa ni Aron na ang mga suspect ubos kini sa impluwensya sa illegal drugs sa netabo ang pagpatay. Sumalas kapulisan nga ang mga suspect ang suspect na hilakip na sa city watch list sa mga tao na sumala pa involved sa illegal drug trade sa General Santos City. Ang biktima o pamilya sa biktima nagpadayag sa ilang kasuko sa mga suspect o sumala pa nila angay manubag sa ilang gihimo nga salaod ngadto sa biktima. Atong paminawon ang pamahayag sa usa sa mga suspect na nadakpan atol sa bypass operation nga sumala pa mao ni siya ang lookout o nagkonfirma nga katong duha niya kamakabanan mao'y nisulod sa balay sa biktima og midunggab, patay, pinagi sa pagdunggab o pagkawat sa mga kabtangan o robbery ang posibleng gitudlo nga motibo o pagpatay o samtang ila kining ginahimo ana sa impluwensya sa ginadili nga droga. Atong paminawon ang pamahayag ang pamahayag at sa atong pagbalik ni sa atong City Police Director human sa pipila ka mga pahinumdom. Palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit. Uminom ng Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. Ang Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule ay may sangkap na mangustin, turmeric, moringa, garlic, ampalaya, lagundi, sampong, ginseng, karagis, serpentina, lemongrass at cotocola. Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. With proper diet and exercise, may iwasan ang anumang sakit. Live a healthy life with Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule.
For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suking butika. Gertrude's ay So atong balikan ang giluwatan nga pamahayag sa interview sa media ato kang City Police Director Colonel Nicomedes Olaybar, kalabutan sa pagsikop sa mga suspect o pag-file sa kaso. Good morning sa atong listeners, sa atong media friends, practitioners nga dako po gituin siya itabang sa atong mga accomplishment din sa General Santos City. So ang tulusyon nabalog naman sa atong mga police station tungod sa ilang salakan na buhat nga bypass operations. Pero nanatay itawag nato sir og extrajudicial confessions nga gihimo sa atong mga investigators, of course to the council dito, public councils nga may witness sa ilang ipanulti. Nga na po tayo mga media friends, practitioners nga nakita po nato sir og sa ilang participation sa maong krimen. So isa-isa yun nila dito, sakto kayo, alas 9 atong target, niya sila po ang katong tulo, mao po ito'y upat, mao po ito'y atong persons of interest. Sugod pa pagsugod sa investigation. Kining extrajudicial confession na aron gan sa niya pagtatanaw ni. Dito kay tungod kay ang istorya gid ana sa lugar. Pagkahitabo ato mura na sila og manok yalas dito. Lugpot na kayo, idlas na kayo, mura na sila kasili. So gawas nga kita gaduda ang masilingan puro pod tabon dili pod musulti sa tinuod. So duda ta sa first pa lang sa crime scene ato na initial investigation nato nga ang mibuhat kaila taga diha ra kay ngano ila mga kamerapping ila mang dili man sila mohatag istorya ang giro wala pod buusig pagkaitabo. So siyempre ang statement sa usa na murag ra pog na-recall nato nga tanawa mao gyud ang orasa na ilang gibuhat nga na ay lookout kunya siyempre naman ay mga kontrasinyas dito dili saba. So katong the time nga 1, 2 o 3 days nga tatong follow up operations so wala tayo lead sila na yun ang atong persons of interest. So at the time na nag-launch sa atong General Santos City Police Office of bypass operations, atong City Intelligence Unit, atong intelligence units din napo tayo regional headquarters nga RPDO na kita gid nato no nga pagkadakop nila kay mura naman sila galayas-layas sa lugar nga mao gi reaction nila tago sila kay balo sila nga gipangita na sila. Sir, considering sir na nanay sa judicial conviction, need pa ba ito mga pieces of evidence like mga fingerprint or unsa pa yung mga nakuha dito? Ongoing nga itong process sir, gawa sa matang resulta sir, gi-exam sa itong forensic laboratory sa itong PNP Crime Laboratory. Itong results sa SOCO. Naman ito sir, fingerprint, tayo ba sir para sa serology exam, lahat ay mga nakuha physical evidence dito sir. So, murder gid sir? Murder? Lagi sir, mga ganay duda na ito nga pahamtang sa fiscal service nila. Drug user sila, Kevin? Drug user? Giyangkon man nila sir, dito sa itong mga interview sa itong mga media nga kung sir, drug user sila nga hay baka pagkahitabo dahil bako tanay na siyempre sir, hindi ba tabo buy out sa yung answer sir, iapon ng defense sa hindi siya sabog. Midinay sa alas oblong mga donas sa karinggita sa krimen. O sa itong kinagstong evidence nga madoon yun siya. Naman tayo bato ka na yan. Permanente mong ginakawatan, di mo ilang tagat. Katong mama niya nga ingon gisugo siya pagpatalag sudan. Si Oblong. Isugo to siya kay kuha na magod na siya no magsilingan nga masaligan. Si Oblong. Masaligan nga patlan dito kay sa nagkuhan lagi nagbantay sa maong SPL. So dili gid na makahawa kay mo palit og pagkaon so mo na nga gidikanan pod idalhan po niya o pagkaon. Si Oblong ang gabantay sa STN. Dili katong babae katong biktima. So, consider na to nga considered sold na yun ang kaso.
Mato ang pamahayag ni Police City Director Olaybar atol sa pagkikinabi sa media, no? So, nadakpa na ang tulo ka mga suspect, ang lookout o duha ka kuan mismo, ang prime suspect o primary suspects. Nanginaot kita nga dili wrong person o positive gayon nga kaning mauning mga suspect. Kay isahay manggod ang uban at para madali lang ang investigasyon pag bisag unsa na lang bunlot sa mga suspect. I hope nga supported with evidence o mga eyewitnesses ang naisgutan nga pagatumbok nini nga mga suspect. So na naman sa kustodiya sa atong kapulisan katong nganlan og Aaron lookout o nadakpan ni sa bypass operation. So ato lang pong awhag sa atong city government, sa atong lokal nga panggamhanan. Dako man ang budget po sa atong city mayor, labi na sa Peace and Order Fund o Confidential Fund. Siguro last year, karon tuiga, burag nasa mga 80 million sa 1 year nga confidential fund sa atong mayora. O gamito na, no? Alang sa pag sikop niya tong kuan pa, no, other suspect na gitudlo ning alias Aaron para mapailan na magkaso, then for the immediate dakpa naman ato ang awhag pod nga para ma-prevent ang dugang pang mga krimen sa Jensan. I hope nga kanya ingani mga isolated cases lang, no, na magoy uban nga ingon nga rampant na ang krimen karon diri sa General Santos City. Pero naman tay 80 million confidential funds atong Halangdong Mayor. Then why not utilize that confidential fund para mas strengthen pa nato ang atong Peace and Order campaign sa General Santos City. So sa side naman sa atong kapulisan, ingon nila nga considered closed na. Then hopefully anytime ma-file na ang kaso, ang kanim considered closed magod diha ni sa level sa investigation. Pero sa ako unta kung kaning ma-considered closed case na nang mahatagan na yung hustisya, aduna yung final verdict or final conviction, no, sa mga suspect. Pero lahi man ang sa atong kapulisan, once filed ang case, considered closed case na. So meaning nana dito sa papel o nana sa poder karon sa ato ang justice system na sa prosecutor ang pag-file og case ngadto sa korte. Ang ato ang kapulisan man ang mag-file og case dana, then ang ato ang city prosecutor mag-assist para mag-prosecute na ng mga suspect. So kani ato na lang pod isip crime prevention yung ani nga mga sitwasyon itong awhag adto sa tuang mga kababayan, mga estudyante. Di lang po tantong kumpiyansa nga mag-inusara sa balay, dapat yun ano na yung kauban sa balay, no? Pero lisod maguni sa mga borders, uban ani gikan pamangod sa mga laing lugar. Pero naman to yung ginikanan nag-attend lang party, no? So di dyan na to biyaan nga to ang membros pamilya nga mag-inusara lang, labi na kay babae. So that is one of the preventive measures sa level sa to ang panimalay sa ginikanan. Di na to hayaan na to mga anak nga mag-inusara, labi na sa mga ngit-ngit nga dapit. Binaning ineskutan nga babae nga may itsura po. Siguro kaning krimen burag giplanuhan na ni, no, dili lang by accident ana lang panahon na burag nana jud ni dugay-dugay nga plano. Nangita lang sila og timing. Siguro katong panahon na timingan kay wala ang ginikanan. So luoy
kinabuhi pod no. Ang kinabuhi sa tao di naman jud mabalik. Pero sayang ba 21 anyos niya agriculture student or graduating student ni sa Mindanao State University. Daghan na batag mga babae nga estudyante not only in MSU apil sa tanang mga estudyante nato sa nagkadiyang nga mga eskwelahan. So reminder lang sa mga ginikanan nga dili nato pabayaan nato ang anak nga magpabilin nga mag-inusara sa panimalay labi na panahon sa kagabion. Then ang ato mga kabaminan pod sayog uli no dili ta mag sobra pagabi unya kung mga ngit-ngit gani nga mga lugar ayaw mo paglakaw nga mag-inusara kung pwede na ako marami mga kauban grupo sa mga babae alam po ng mga lalaki siguro nga kuan kay delikado po gani pagsakay og mga tricycle dapat po ninyo or mga kanang mga habal-habal driver o kaning mga single motorcycle nga nagapamasahero ba daghang mga single no nabay single unsa tawag ka ng single nga niya habal-habal nga po na o kanang mga habal-habal ba yan nato dili po na registered tanan no wala joy registered ana no kay ang uban na timing lang po nga pamasahero nya wala to masiguro kinsa ng mga driver ba lisensyado ba na o addict ba na nga driver unsa ba so kung pwede ang ato ang kabataan sunduon na lang jud no labi nagbabae no estudyante sunduon na lang ninyo dili pabayaan nga mag-inusara sa pag-uli kay mga college student namanggoy mga klase po ni sila sa gabi gawa sa elementary and high school student o high school pupils na mag-uli jud mga mag-uli man sila mga hayag pa 4:35 pero mga kuan magod mga college student hapon sila mga night classes manggod so dili na manggod kay kanilang nahitabo ning case ni nining naisugutan nga babae sa kung ato ang lantawon milabay mga katuigan milabay mga panahon daghan na mga cases nga biktima niini rape cases mga pagpatay sa mga kababayenan mostly rape cases no pero kaning case karon para magwalay confirmation about sa paglugos dili purely robbery pero napatoy version nga gituok tuok ang gikamatyan so maglibog ka kung giunang tuok kung namatay na nganong nakahiagom pa man siya 15 no 15 ka box stab wounds so kung ingana possibility is kaning suspect kwan yun drug addict yun lulong yun sa droga kung bisan unsa ka killer nga kining sa kakadautan nga tao simple siguro labi ng babae mga isa ka dunggab duha ka dunggab fatal naman na pero kaning maabot og 15 gani wala na paraga naghallucinate na ba hallucination ang naisugutan nga adik ani unya kining abot og 15 ka dunggab pero ambot ka po kay ilang sa analysis nila evaluation base sa kining investigasyon sa tong kapulisan nga napatay doon sa tuok so meaning gituok siya una namatay una gidunggab-dunggab no raglayo kay sa kuan ba tinuod kay kung dunggab jud kanong kinahanglan pa man tukon nimo kung tukon nimo anong kinahanglan pa man dunggabo no kung sila ragoy kusog o kinabuhi po sa babae siguro naniguro sila nga mapatay jud kay basig makasumbong kay ila ra pod siguro or ang pinakadako nga possibility is kuan yun siya kanang addict na nag-hallucinate basig pananaw niya lahi ng pananaw niya sa babae mo tong ibanatan jud og tusak-tusak no sayang kinabuhi sa ka-inosente nga graduating pa jud no so gipanghimaraot o gikondemn sa Mindanao State University ang kamatayon sa naisgutan nga babae so nagkuan lang ta no ato lang mga pag-ampo mga panghinaot nga dili na ni mausab
no? Unsa may mga deterrent nga dapat buhaton? Nung una sa barangay level, sa purok level, naman tay mga purok leaders diyan, naman tay mga barangay tanod, no? So, constant patrol sa ilang barangay. Kaya itong mga tanod karon na naman ay mga honorarium. May budget sa barangay, gawas kung mabuta makaingon nga gikurakot sa kapitan wag gihatag sa mga tanod ang nisgutan nga honorarium nila, alawas sa itong mga barangay tanod nga magtinapulan sila sa patrolya. Ako ngano makaingon ko ani about patrol, no, sa barangay. Kay 20 years man po ko barangay kagawad. Kabalo ko unsay mga kalihukan diya sa sulod sa barangay dito sa Davao City sa una. 20 years ko nagkagawad. Sige mag-extend nga mo ang term sa una kay postpone ang election niabot ta og 20 years, no. So kabalo ko nga na mga tanod na ay mga purok leaders, na mga kagawad nga schedule pagaminig mga patrol sa una, mga barangay kagawad na kapitan. So kaning ato ang barangay diri sa Jensan, dagko yun oni, no. Pila ba ta ka barangay ang Jensan? 26 ka barangay. Dako jud, no, ang barangay sa Jensan. Compare sa Davao nga adunay 181 barangays. Sa una, ang amo ang barangay sa una is dako pod, no, usa ka distrito, pero gibahin into 11 barangays tong Adlaw district. So mao nang gamay na lang, so 11 barangay captains na instead of 1. Diri man god kay dagko. So dako ang area of coverage. Dapat ang area ngit-ngit pa jud siguro mostly diri siguro dapat ang atong awhag ani kining tagag budget sa council, no, or di ba noon dito sa confidential fund ni Mayora kay instead ipamalit ning mga grocery panahon sa panghatag Pasko, siguro palit na lang ng mga bumbilya siguro, no, dito sa kaning ibutang sa mga poste nga ngit-ngit. Kay usama ni sa mga deterrent, no, kay ang pagbutang natong mga bumbilya pwede ra man gahapon na ma-consider sa peace and order campaign nato, peace and order effort, o pwede na mapalit ng confidential fund, no. So dako-dako, no, 80 million, no, gani for next year ang gi-suggest gikuha gipangayo sa tuang Mayora 90 million ang confidential fund. Ilang isgutan nato na confidential fund kay barag nanunduman ako tong i-file nga case kang against Sara Duterte, confidential fund man to, niabot og 600 million. Kaya tong isgutan na sa tong pagbalik human sa pipila ka mga pahinumdom. Palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit. Uminom ng Hertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. Ang Hertrudes 12-in-1 Herbal Capsule ay may sangkap na mangustin, turmeric, moringa, garlic, ampalaya, lagundi, sampong, ginseng, serpentina, lemongrass at goto cola. Hertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. With proper diet and exercise, may iwasan ang anumang sakit. Live a healthy life with Hertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Hertrudes 12-in-1 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suking butika. Hertrudes Eye Drops. Epektibong pampatak sa mata para sa may mga cataract at astigmatism. Hertrudes Eye Drops. Epektibong panlinis para sa may mga sore eyes at iwas panlalabo ng paningin. Hertrudes Eye Drops. Ang mabisang makakatulong kung laging babad ang mata sa cellphone at computer at laging buyat dahil sa trabaho. Hertrudes Eye Drops. Epektibong pampatak na pwedeng araw-arawin sa anumang uri ng problema sa mata. Hertrudes Eye Drops. Available sa ating radio station, mga suking farmasya at selected stores na malapit sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text lang kayo sa ating hotline number 0963-1258-654. Hertrudes Eye Drops. Protektahan ang inyong mga anak sa anumang sakit. Gumamit ng Hertrudes Kiddie Oil para sa pangangati ng balat o kagat ng mga insekto, lalo na ang lamok na may dalang sakit na dengue. Hertrudes Kiddie Oil na gentle sa balat ng mga bata. Skin irritation, muscle pain at bloating? I-Hertrudes Kiddie Oil mo na yan. Hertrudes Kiddie Oil. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Hertrudes Kiddie Oil ay mabibili sa inyong mga suking butika.
Sa sakit ng katawan at pamamaga ng kasukasuan, gumamit ng Gertrude's Liniment Oil. Tanggal ang mga dulot ng rheuma, arthritis at muscle pain. Gertrude's Liniment Oil. Sakit sa ulo o tiyan, varicose, insect bite, gas pain o skin disease, tanggal lahat yan sa Gertrude's Liniment Oil. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrude's Liniment Oil ay mabibili sa inyong mga suking butika. Palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit. Uminom ng Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. Ang Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule ay may sangkap na mangustin, turmeric, moringa, garlic, ampalaya, lagundi, sampong, ginseng, Mga suking mag-uuma ug magbababoy, manukan, kambing ug uban pang binuhing hayop. Kabalo ba mo nga aduna nay usa ka kusgan nga suplemento para sa inyong mga binuhing hayop? Gertrude's Agri Power Mix. Gertrude's Agri Power Mix. Gertrude's Agri Power Mix. Ang Gertrude's Agri Power Mix usa ka kombinasyon sa multivitamins, minerals, amino acids, probiotics ug electrolytes. Kompletong suporta para sa baboy, manok, kanding, baka, turkey, pato ug bisan sa iro. Gertrude's Agri Power Mix. Batok sa kakulangan sa nutrisyon, panalipod sa hinay nga immune response ug hinay nga pagtubo sa mga binuhing hayop. Gertrude's Agri Power Mix. Tambal sa stress, dehydration ug way gana sa pagkaon, makatabang sa pagpasaka sa timbang, fertility ug gut absorption. Gertrude's Agri Power Mix para sa tanang bahin sa pagbuhi, gikan sa pre-starter hangtod sa lactating stage. Aduna kini tukmang dosage alang sa matag klase sa hayop. Gertrude's Agri Power Mix imong kasaligan sa kadasig, kalagsik ug kusog sa imong mga alagang hayop. Gertrude's Agri Power Mix. Mapalit sa mga Agrivet stores duol sa inyong mga lugar. Gertrude's Agri Power Mix, the leading feed supplement for animals. Mga suki, aniya na ang panginabuhian nga siguradong makapadungag sa imong kita ug kusog. Ila-ilaha ang Gertrude's Marketing Pangkabuhayan Package. Gertrude's Marketing Pangkabuhayan Package. Gertrude's Marketing Pangkabuhayan Package. Na ay libre nga tarpaulin para sa store display. Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. Kusog sa kinaiyahan para sa tibuok lawas. Gertrude's Eye Drops. Klaro ug protektado ang pananaw. Gertrude's Liniment. Kontra tugnaw ug kasakit sa lawas. Gertrude's Kiddie Oil. Humok para sa mga bata. Panagang batok sa lamok o dengue. Gertrude's Corn Tea. Lami, natural ug makatabang sa pag-ayo. Gertrude's Kojic Plus Gluta Whitening Soap. Pampaputi ug pampalindot sa panit. Gertrude's Agri Power Mix Feed Supplement para sa himsog ug dali mo tubok ng mga hayop. Promo discounts. Cash basis lang. Sa 1,000 pesos nga kapital, 10% discount. 2,000 pesos nga kapital, 15% discount. 3,000 pesos nga kapital, 20% discount. 5,000 pesos nga kapital pataas, 25% discount. 10,000 pesos nga kapital, 30% discount. 50,000 pesos nga kapital, 35% discount. Ug para sa 100,000 pesos pataas nga kapital, 40% discount. Libre ang LBC delivery sa tanang order. For more information, tawag lang or text sa numero 0963-125-8654. Gertrude's Marketing, panglawas ug pangkabuhayan. Kauban nimo sa pag-asenso. Palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit. Uminom ng Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. Ang Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule ay may sangkap na mangustin, turmeric, moringa, garlic, ampalaya, lagundi, sampong, ginseng, paragis, serpentina, lemongrass, Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. With proper diet and exercise, may iwasan ang anumang sakit. Live a healthy life with Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suking butika. Gertrude's Eye Drops, epektibong pampatak sa mata para sa may mga cataract at astigmatism. Gertrude's Eye Drops, epektibong panlinis para sa may mga sore eyes at iwas panlalabo ng paningin. Gertrude's Eye Drops, ang mabisang makakatulong kung laging babad ang mata sa cellphone at computer at laging buyat dahil sa trabaho. Gertrude's Eye Drops, epektibong pampatak na pwedeng araw-arawin sa anumang uri ng problema sa mata. Gertrude's Eye Drops, available sa ating radio station, mga suking farmasya at selected stores na malapit sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text lang kayo sa ating hotline number 0963-125-8654. Gertrude's Eye Drops.
protektahan ang inyong mga anak sa anumang sakit, gumamit ng Gertrude's Kiddie Oil para sa pangangati ng balat o kagat ng mga insekto, lalo na ang lamok na may dalang sakit na dengue. Gertrude's Kiddie Oil na gentle sa balat ng mga bata, skin irritation, muscle pain at bloating, Gertrude's Kiddie Oil mo na yan. Gertrude's Kiddie Oil. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrude's Kiddie Oil ay mabibili sa inyong mga suking butika. Sa sakit ng katawan at pamamaga ng kasukasuan, gumamit Kay balik ta mga kabandera, nini nga kasong gifile nga plunder case bato kang Vice President Sara Duterte. Plunder graft cases. Sumala pa usa kini ka smoke screen. Usa lamang ka pamagi o gimmick or tactic sa Marcos administration para ilang tabunan tong binilyon or trillion ka pesos na goes sa flood control scam. Si Vice President Sara Duterte miawhag ato sa katawhang nga Pilipino nga ilang sabton o ila gayod nga i-discern ang kasong mga plunder o graft cases bato kaniya tungod kay usa lamang kini ka diversionary tactic na ginihimo sa Marcos administration aron matabunan ang rampant corruption sa gobyerno. Lakip na nini ang misuse sa billions of pesos goes sa project control, goes sa flood control project. Sa iyang gilotan nga pamahayag, si Sara Duterte nagkanayon nga to sa publiko ang kasong gifile kaniya iya kining gituhuan nga para lamang ma-shift no mabali ang atensyon sa katawhan may kalabutan sa issue sa kining ghost project sa flood control o gani sumapa niya nga mas dako ang itutukan ang large scale anomaly sa flood control programs o gagitabunan lamang sa kining diversionary tactic nga pag-file sa kaso bato kaniya. Sumala sa Vice President nga mga Pilipino gikinahanglan nga ilang i-examine pagayo ang naisgutan nga controversy o mga issue nga nagapalibot nini nga flood control ghost project tungod kay gusto kining ilubong nga issue sa Marcos administration pinagi sa pag-create og political noise ining pag-file og kasong plunder o graft cases bato kaniya. So ang kantidad niini abot kini og 612 million na confidential funds sa Office of the Vice President. Niadtong panahon nga siya pa ang Secretary sa Department of Education. Sumala ni Sara Duterte ang gipasakang kaso bato kaniya usa kini ka diversionary sa lahi pa nga dako nga issue nga systematic corruption nga gipahigayon sa Marcos administration para jud mahubas nga mao gikahubsan sa atuang pundo public funds at the expense of ordinary Filipinos. So, isgutan nato ning mga kabandera kining 600 million confidential fund nga gi-file nila nga as basis sa plunder o graft cases batok kang Vice President Sara Duterte nga gi-file nila sa Office of the Ombudsman. Then eventually i-file usab kini i-reintroduce ngadto sa o i-refile sa lower house, no? Kung mag-execute tag lower house diya sa mga kining sa Congress, no? Sa mga congressmen. So
So 600 million confidential fund. Kita wala man ta nagingon nga nagdepensa ngadto kang Vice President Sara kung naay ebidensya bato kaniya nga tinuod manggaling nga misuse or gikurakot ng 600 million nga confidential fund under sa Office of the President, isip secretary pa siya sa Department of Education, wala may problema, no? Kung pailan siya kaso. Asa pa to uban mga picture niya? Picture niya. Mao na siya, no? Nag-file katong pare. Si kisa ba to nga pare? Father Villanueva, ako i-check pangalan ha. Kani sila, kaning pare sa Roman Catholic Church, galit sa 125 million nga confidential fund ni mamani ang kuan, no? Gi-file nila missing 125 million sa 600 million. Hilom sila. Pero kaning sabaan sila. Pero sa 1.7 trillion nga flood control scandal, hilom. Sabi, no? Kanawadan nyo ng kuan be, itsura be. Mao lang nga pare. Isod man po ta judgmental, pero tanawa lang ninyo, no? Kung unsa ka matinud-anon kaning nasgutan nga pare nga sa milyon nga alleged sa corruption sa confidential fund o tinuod manggaling na ebidensya, why not, no? Kali niya, wala tay question diha. Pero nganong si Sara Duterte malang ang gipailag kaso na tataw man tong allegation ni former chairman sa Appropriations Committee sa Congress na si Congressman Saldico nga ang trillion ka pesos nga flood control project scandal or scam nga gikurakot nga malita nga gideliver ngadto sa balay ni President Marcos o sa balay ni former Speaker Martin Romualdez. Klaro, tataw makaito nga statement. No, adunay mga pieces of evidence, adunay mga paper trail o gipadayag in public ni Saldico. Sila lang duha, sila tong mga mastermind, sila lang duha ni Marcos og ni Romualdez ang nagbahin sa maong pundo. 2 billion a month gikan sa 2022. 2 billion a month ang ilang bahinon. So tag 1 billion sila karabula ni Marcos ug ni Romualdez gikan sa flood control scam. Sa flood control pa lang na ha. Kanang 1 billion a month. Yawa, no? Ting dato kita ganin ning kamo taga muna para bayad sa tong buhis ni mga kagawa ni mga tawhana. Bila lang giwaldas-waldas. Actually trillion na ni ang nesgutan nga anomaly. Pero mao lagi ang nakita nila ang sayop lang ni Sara kang Marcos para pantabon lang jud nga Marcos, no? O ngadto kang Martin Romualdez tanawa. Ang issue karon wala na sa flood control, wala sa kaso nga gifile kang Sara. Ang issue karon wala na sa flood control na trillion, tuwa na po dito sa pagukod ngadto kang Senador Ronald De La Rosa nga gatago-tago na po. Ilang gusto nila piangan ang mga Duterte kay threat Manila sa 2028 election, no? Kay sa survey di man jud layo kay diferensya. Ang survey lamang ni Sara tuwa na abot-abot na dito sa langit. Pero ang kining percentage ngadto sa mga Marcoses pod kinsa ilang ipadagan nga presidente moatbang ni Sara gilubong sa ilawom yuta. So bagsak. Kamani ang rason nga ilaan yung gusto dutan si Sara ay threat lagi nila kay maningon sa pagdapig pero tataw naman kayo kusog yun ang kandidatura ni Sara Duterte. So mani, diversionary pagpile niya para ma-divert ang tao, attention sa tao. Ang katong gi-open nila tong case pod ni Ronald De La Rosa para diversion gihapon.
Sa pay pang divert as gigukod na po nila si Bungo no kay para lagi ma-divert ang atensyon gipanggukod nila ning mga tao ni Duterte para piangan para sa 2028 di kadagan para sila lang gapoy mo daog ilang kandidato para padayon lang gapon ang korupsyon no. Tanawa kadaghan aning mga dokumento nga gi-file nila kang Duterte ang Sara. Pero ang pangutana nganong Duterte malang kung tinuod man galing na korupsyon diha. Ano wala man apila si Marcos ang klaro man tong gibutyag ni Saldico. Tanawa na yung kisan nga pare i-check ra gud ang kalimutan. Nadiri. So dako kay ning kuan ba? Dako kaning big blow kini og dako kini black eye nga to sa ato ang Simbahang Romano Katoliko do wa man ta nagasaway as a whole pero mapiktuhan ba no nanay mga nagareklamo nga uban nga mga faithful sa Roman Catholic si Father Flavi Villanueva pero kanina yung kaning parian kuan po ni siya adik po ni sa milabay panahon dugay po ni nga adik mga 7 years nga adik during the time of Duterte administration listed pa ni as drug addict nga pari. Malagi ni ginaingon nga sa same feather flocks together. So aning sitwasyon no. So kaning naisgutan nga pari. Kung tinuod manggaling ka nga nagagukod sa korupsyon, nganong Father Flavi Villanueva sabay pagtawagan ni Flavi or Flav or Flavi no Villanueva ano siya yung ba makaiso na itong Roman Catholic Church diyan na discourage tungod aning gihimo ng nisgutan nga pare so kana dapat ingon ni Sara nga adunay discernment sabay discernment sa Bisaya kanang kinahanglan masabtan sa tao unsay mga gimmick sa Marcos administration nga ginagusto na nila para ma-shift o ma-sway ang attention sa tao para matabunan tong issue sa trillion na flood control corruption. Kani ikuan na guni kaning kuan na to caricature milyon ang nakita nga graph plunder case sa ibabaw para ang katong trillion ghost flood control mega corruption matabunan kani nga kuan kanilang picture nga nisgutan nga caricature klaro na kayo ang real score no ang panlantaw nato shrink the issue hide the real thief. Gusto nila nga file ang plunder case against Sara para matabunan tong trillions na ghost project ni Marcos para matabunan tong tinuod nga kawatan sa gobyerno. Wala na matak isay mga mastermind. Di na lang ta maglipod-lipod, di na lang ta magkuan, di na lang ta magpakaron ingnon. Tataw naman kaya ng gitudlong Marcos o Martin Romualdez ang mga mastermind diha. Lagi ni what are we in power for no naman sila sa gahom hinahimo nilang kutob nila mahimo madispensa lang ilang sarili balik ta mga kuan no mga kabandera naman sa pipila ka pahinumdom atong balikan ning issue na pod sa local diri sa Socoteco series of brownouts mga aging kuan kaning facilities na statement ang former president sa General Santos City Chamber of Commerce and Industry si Bin Claudio atong ikuan niyang tawd atong i-discuss og ang former mayor of Alabel nagakuan jud naga-confirm o naga-attest no sa reklamo sa katawhan nga dola jud problema ang Socoteco 2 sa una pa ng panahon no sa una pa ng panahon ug hantod karon. Sa atong pagbalik human sa pipila ka mga pahinumdom.
mga suki. Aniya na ang panginabuhian nga siguradong makapadungag sa imong kita ug kusog. Ila-ilaha ang Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Gertrudes Marketing Pangkabuhayan Package. Na ay libre nga tarpaulin para sa store display. Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. Kusog sa kinaiyahan para sa tibuok lawas. Gertrudes Eye Drops. Klaro ug protektado ang pananaw. Gertrudes Liniment. Kontratugnaw o kasakit sa lawas. Gertrudes Kiddie Oil. Humok para sa mga bata. Panagang batok sa lamok o dengue. Gertrudes Corn Tea. Lami, natural ug makatabang sa pag-ayo. Gertrudes Kojic Plus Gluta Whitening Soap. Pampaputi o pampanindot sa panit. Gertrudes Agri Power Mix Feed Supplement para sa himsog ug dali mo tubok ng mga hayop. Promo discounts. Cash basis lang. Sa 1,000 pesos ng kapital, 10% discount. 2,000 pesos ng kapital, 15% discount. 3,000 pesos ng kapital, 20% discount. 5,000 pesos ng kapital pataas, 25% discount. 10,000 pesos ng kapital, 30% discount. 50,000 pesos ng kapital, 35% discount. Ug para sa 100,000 pesos pataas ng kapital, 40% discount. Libre ang LBC delivery sa tanang order. For more information, tawag lang or text sa numero 0963-125-8654. Gertrudes Marketing, panglawas ug pangkabuhayan. Kauban nimo sa pag-asenso. Mga suking mag-uuma ug magbababoy, manukan, kambing ug uban pang binuhing hayop. Kabalog mo nga aduna nay usa ka kusgan nga suplemento para sa inyong mga binuhing hayop. Gertrudes Agri Power Mix. Gertrudes Agri Power Mix. Gertrudes Agri Power Mix. Ang Gertrudes Agri Power Mix usa ka kombinasyon sa multivitamins, minerals, amino acids, probiotics ug electrolytes. Kompletong suporta para sa baboy, manok, kanding, baka, turkey, pato ug bisan sa iro. Gertrudes Agri Power Mix. Batok sa kagulangan sa nutrisyon, panalipod sa hinay nga immune response ug hinay nga pagtubo sa mga binuhing hayop. Gertrudes Agri Power Mix. Tambal sa stress, dehydration ug way gana sa pagkaon, makatabang sa pagpasaka sa timbang, fertility ug gut absorption. Gertrudes Agri Power Mix para sa tanang bahin sa pagbuhi, gikan sa pre-starter hangtod sa lactating stage. Aduna kini tukmang dosage alang sa matag klase sa hayop. Gertrudes Agri Power Mix, imong kasaligan sa kadasig, kalagsik ug kusog sa imong mga alagang hayop. Gertrudes Agri Power Mix, mapalit sa mga Agrivet stores duol sa inyong mga lugar. Gertrudes Agri Power Mix, the leading feed supplement for animals. Palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit. Uminom ng Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. Ang Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule ay may sangkap na mangustin, turmeric, moringa, garlic, ampalaya, lagundi, sampong, ginseng, paragis, serpentina, lemongrass, Gotocola. Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. With proper diet and exercise, may iwasan ang anumang sakit. Live a healthy life with Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suking butika. Gertrudes Eye Drops, epektibong pampatak sa mata para sa may mga cataract at astigmatism. Gertrudes Eye Drops, epektibong panlinis para sa may mga sore eyes at iwas panlalabo ng paningin. Gertrudes Eye Drops, ang mabisang makakatulong kung laging babadang mata sa cellphone at computer at laging buyat dahil sa trabaho. Gertrudes Eye Drops, epektibong pampatak na pwedeng araw-arawin sa anumang uri ng problema sa mata. Gertrudes Eye Drops, available sa ating radio station, mga suking farmasya at selected stores na malapit sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text lang kayo sa ating hotline number 0963-125-8654. Gertrudes Eye Drops. Protektahan ang inyong mga anak sa anumang sakit. Gumamit ng Gertrudes Kiddie Oil. Okay, balik ta mga kabandera sa isugutanan nga plunder case against Sara Duterte. Kay burag ilaan ning gidiscuss na og nagkuha nagboto, majority vote of course, no? Expected naman Kay kabalo naman ka mga congressman pag kwarta-kwarta man yun yung mga dagway nila, no? Boto yun sila against kung impeachment case against Sara Duterte. So plunder case, graft cases gifile sa ombudsman. Then mahimo kaning rason nga basis nila adunay impeachment complaint nga ipasa i-refile nila diha sa Congress, no, sa lower house.
sa House of Representatives. So trohon ako, majority sa mga congressmen, mga tuta naman yun ni Marcos, no? Bayad naman na silang Marcos. Of course, mabuto yun na sila sa impeachment ni Sara. So, expected na by siguro mga January o February ilan na nang i-refile ang impeachment case against Sara. Napugos pod ang mga congressmen kay budgeting bayaron, no? National budget for next year sa General Appropriations Act sa 2006 ilan ang aprobahan karong no? Ang expected ni Marcos ma-approve na before December 25. Una ang Pasko para happy na po ng Marcos administration, another corruption. So expected na before sa Pasko ma-approve na ang General Appropriations Act for 2026 nga budget. So nanapo na diha, naka-incorporate na ng mga ghost project, mga corruption diha in the guise of flood control. Kung sa pa na halata na yung flood control, basiglain na po ang scheme nga ilang buhaton. So there is sa gobyerno, burag dili na ni services, no? Burag sindikato na ning naghawak nato karon nga panggobyerno. So atong paminahon ang pipila ka mga observation, ang kining reaction sa pipila ka mga political analyst nining impeachment case o plunder case nga gifile nila batok kang Sara Duterte sa alleged sa 600 million nga confidential fund sa nisugatan nga presidente, no? Dili man siguro tanan 600 million, although 600 million ang budget for the past 3 years. Pero ang barag question nila nara siguro sa mga 125 million, no? Okay, ato ang nanggawas na tong piatos gani sa una. Inom ka tong piatos issue nga kanang piatos naman sa kuan kanang mga chicheria man na. Nya nigawas na dito sa confidential fund ni Duterte nga gipirmahan nga si Piatos ang naka-receive. So questionably kay Piatos ko dapat pangalan nga Piatos nga chicheria man na dito ba mao na nga isa na sa mga mabitan ang gikuanan nila nga Piatos si Sara. So no atong paminaw ning reaction sa pipila ka mga political analyst. Atong paminawon. Ano po yung masasabi niyo po sa niluluto nila na impeachment case ulit para kay VP Sara sa darating na February 2026? Inaasahan na po natin yan kasi hindi naman po sila titigil dyan sa impeachment na yan. Sapagkat that is the only way na mapipigilan nila. Sapagkat natatakot po yung kasalukuyang administrasyon na pagkatapos ng 2028, kung sila ay mawawala sa poder, ay mauungkat lahat ng mga kabulastugang ginawa nilang pagnanakaw sa gobyerno. At nakikita nila na walang makakalaban, walang makalapit sa ratings ni VP Sara at siguradong siya na yung magiging Pangulo sa 2028. At takot po sila. Kaya ito lang po ang paraang naiisip nila sa harap ng lahat ng mga ginagawa nila na bumagsak ng husto, sadsad. Below sea level ang kanilang approval rating, ay ito na lamang ang paraan para pigilin ang pagkakulong nila after 2028 sapagkat pag si Sara naging Pangulo sa 2028, sigurado yung mga criminal na yan at na talagang naglustay ng ating kabanang bayan, nagnakaw, the biggest pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Bulong lahat yan sa ilalim ni President Sara Duterte sa 2028. Kaya natatakot na po sila. Nanginginig na sila. Talagay ko naiihi na sila sa lawal at di na sila makatulog sa gabi. Attorney, ano pa po yung masasabi niyo na ayon po sa initial review po na mga Pulangaw, Dilawan po at saka po mga Kaliwang Buko, gusto nga po nila magsampa ng impeachment case kay VP Sara sa by year 2008. Ang problema, nahihirapan po sila. Inamin po nila. Ano masasabi po sa kanila? Mahihirapan sila ngayon. Kasi ang ginawa nga noon, nung unang impeachment complaint, ang pinansuhol ay yung pork barrel na sa flood control. Nabuking yung flood control ngayon. Naipit yung Pangulo, kaya napilito ng Pangulo na kunyari siya na ang nag-ungkat kasi para may palusot siya na hindi siya kasama. Pero hindi naman pwede natin sabihin na hindi kasama ang Pangulo sapagkat sinabi niya, inamin niya, yung 4,000 plus pages daw ng GAA 2025 ay siya yung nagbasa, di ba? Binasa daw niya, pinirmahan niya. Paano hindi siya
kasama. At si Saldi ko na mismo ang nagsabing, inutusan sila na magkaroon ng insertion. Oh, di ba? So, talagang mahihirapan na sila ngayon kasi hindi na sila makapanunuhol katulad ng dating ginawa nila. Sige nga, Makabayan Black. Total, kayo ang pinakamaingay na nagpupush for an anti-dynasty law. Tapos, may genuine party list group and nominee bill pa kayo. Magsalita nga kayo against this. Wow! May reliable insider na bumulong sa akin months ago bago pa yung mga flood control issue na yan na inaalagaan daw kayo ni Martin Romualdez. Is this true? Well, back then, of course, I said, no way. Well, you have not been as vocal against him as you have consistently been with other people in government, so I don't know, you're proving me wrong. And it's not looking good on you. Sa bagay, why would you question this? Kayo nga, na-accommodate din ng same bulok system in COMELEC, kaya buhay pa kayo dyan sa Kongreso kahit naghihingalo na. Taon-taon na! Sitting on the desk of COMELEC ay ang petition ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC through the Solicitor General na kanselahin ang mga partido under the Makabayan Bloc, particularly ang Kabataan at Gabriela, because of grave violations like links to terrorists and accepting foreign funding. Malinaw sa Party List System Act ang mga grounds for cancellation of registration. Sabi sa Section 6, when it advocates for violence or unlawful means to seek its goal, and when it is receiving support from any foreign government, foreign political party, foundation, or organization. Rule 32, Section 8 of COMELEC's Rules of Procedure lists the grounds for canceling the registration of any political party, coalition, or organization. Subsection D says, when the said political party, coalition of parties, or organization has become a religious sect, or denomination, is pursuing its goals through violence or other unlawful means, is refusing to adhere to or uphold the Constitution of the Philippines, or is receiving support from any foreign government. Ang Kabataan Party List ay integration ng mga youth leaders ng iba't ibang organizations, including the National Union of Students of the Philippines o NUSP, the League of Filipino Students o LFS, Anak Bayan, Kabataang Artista para sa Bayan o Karatula, College Editors Guild of the Philippines o CEGP, at marami pang iba. Sara Jane Elago, dating Kabataan Party List representative at ngayon ay nasa Gabriela na, is a former national president of the NUSP. Kung babalikan natin ang mga naging hearing ng Senate Committee on National Defense, ito din ang mga grupo na pinanggalingan ng mga dating rebelde bago sila napasok sa NPA. Pagka 2016 po ng April and May, dahil po bakasyon siya, ang ginawa po sa amin, kami mga LFS, lahat ng mga kasamahan kong anak bayan, na mga membro na din po ng Kabataang Makabayan, binasahan po nila kami ng pag-aaral po namin na tungkol po yun sa revolutionary dual tactics, na kinakailangan na hindi lang po yung armadong pakikibaka ang palakasin namin, kung hindi, kailangan din naming pasukin ang gobyerno para pabagsakin ng gobyerno. Ang ibig sabihin, kinakailangan din namin makapagpanalo ng mga party list o ng mga senador para yun po yung magsisilbing susi namin para mapabagsak ang gobyerno. Ngayon po, isa po ako dun sa mga kabataan 2016 po, kinampanya po namin yung Kabataan Party List. Personal ko po yung karanasan. Wala po akong pinagbatayan na karanasan ng iba. Personal ko po yung naranasan.
kung paano po kami ginamit na hanggang gabi, nagdidikit po kami sa mga pader ng mga poster ng Kabataan Party List dahil alam naming illegal. Kaya ginagawa po namin yun tuwing gabi. Ito ang point of entry nila to being rebels. Mga kaanib ng teroristang NPA na naging dahilan ng pagkamatay ng mga kabataang katulad ni Guillermo Martin o Jing Cadano ng Kabataan, Giancarlo Capistrano Alberto ng Anak Bayan, Lilet Fatima Raquel ng LFS, Rachel May Palang na naging Vice President of Visayas pa ng CEGP, Rendel Ryan Edpan Tagulang na LFS Coordinator. Kay mga kabandera, nasingit nato nga issuing about sa kining Makabayan Black, no? Kung magisgot ang Makabayan Black, mao nitong mga leftist organization o left-leaning organization na nakaroon sa Congress nga na-elect as a member of the party list, no? Atong party list system o party list congressman. Ang pangutana mago nato, na-appeal nato sila, nasingit nato ni Makabayan Black. Ay nahitabo magod nga kaniman sila tong mga kusog mosinggit niya tong milabay panahon katong Marcos dictatorship, katong panahon ni Ferdinand Idralin Marcos Sr. Gani sila tong mga nakapalagpot, no? Hinungdan nga na people power, napalagpot si katong former president amahan ni Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Sila nung kusog kayo kuano na adto sa mga kalye, nag-protest, nag-conduct og mga protesta hinungdan nga netabo ang people power, napalagpot si Marcos. Pero karon alata hilom, no? Hilom sila sa Bongbong Marcos administration. Sumala pa sa aligasyon, nabayaran sila, nabutahan sila sa mga kwarta kay gilawgan sila ni former Speaker Martin Romualdez. Burag burag ginabuhi or ginaatiman sila ni Martin Romualdez. Mani nga hilom po. So no? Questionably ilang credibility kung tinuod man galing they are against corruption. Nganong hilom man sila karong mga panahon na. Hilom sila. Then they are against Sara Duterte. Dahil sa corruption naman nga hisgutanan ka Marcos, hilom man sila. So mao tong nahisgutan nato. So klaro ang motibo tungod kay sila nalawgan ni former Speaker Martin Romualdez bura og alagang-alaga. Iba na talaga ang alagang Marcos at alagang Martin Romualdez. Wala tayo igong panahon. Siguro hisgot sa dugang pa mga issue hantod sa sunod nga programa. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Ang isyong Sokoteko atong isgutan siguro ni sa sunod nga pagbalik sa itong program. Dangan sa ato ang technical director, ang ato ang technical engineer Alex Husol Jr., sa ato ang in charge sa ato ang IT o sa ato ang technical side, no, sa ato ang programa karon. Salamat sa ato ang technical engineer. Sa ngalan sa kinitubuk ang pera sa Radio Bandera Philippines, ato ang President si Eljan Robert Damasco, kini si Kabanderang Al Husol. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Antod ugma pohon mayang adlaw kanaton tanan. Palakasin ang resistensya laban sa lumang sakit. Uminom ng Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. Ang Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule ay may sangkap na mangustin, turmeric, moringa, garlic, ampalaya, lagundi, sampong, ginseng, paragis, serpentina, lemongrass at gotokola. Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule. With proper diet and exercise, may iwasan ang anumang sakit. Live a healthy life with Gertrudes 12-in-1 Herbal Capsule.
For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suking butika. Gertrude's Eye Drops. Epektibong pampatak sa mata para sa may mga cataract at astigmatism. Gertrude's Eye Drops. Epektibong panlinis para sa may mga sore eyes at iwas panlalabo ng paningin. Gertrude's Eye Drops. Ang mabisang makakatulong kung laging babad ang mata sa cellphone at computer at laging buyat dahil sa trabaho. Gertrude's Eye Drops. Epektibong pampatak na pwedeng araw-arawin sa anumang uri ng problema sa mata. Gertrude's Eye Drops. Available sa ating radio station, mga suking farmasya at selected stores na malapit sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text lang kayo sa ating hotline number 0963-1258-654. Gertrude's Eye Drops. Protektahan ang inyong mga anak sa anumang sakit. Gumamit ng Gertrude's Kiddie Oil para sa pangangati ng balat o kagat ng mga insekto, lalo na ang lamok na may dalang sakit na dengue. Gertrude's Kiddie Oil na gentle sa balat ng mga bata. Skin irritation, muscle pain at bloating? I-Gertrude's Kiddie Oil mo na yan. Gertrude's Kiddie Oil. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrude's Kiddie Oil ay mabibili sa inyong mga suking butika. Sa sakit ng katawan at pamamaga ng kasukasuan, gumamit ng Gertrude's Liniment Oil. Tanggal ang mga kirot dulot ng rheuma, arthritis at muscle pain. Gertrude's Liniment Oil. Sakit sa ulo o tiyan, varicose, insect bite, gas pain o skin disease, tanggal lahat yan sa Gertrude's Liniment Oil. For more inquiries, please contact 0963-125-8654. Ang Gertrude's Liniment Oil ay mabibili sa inyong mga suking butika. Palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit. Uminom ng Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. Ang Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. Palakasin ang resistensya laban sa anumang sakit. Uminom ng Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule. Ang Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule ay may sangkap na mangustin, turmeric, moringa. Mga suki, aniya na ang panginabuhian nga siguradong makapadungan